Magandang araw po sa inyo mga kasundo. Ito po si Kuya Raul, ang pinakabago pong narrator po dito sa Ang Sundo Horror Stories. Isa po ako sa mga bagong narrator na magkukwento po dito sa inyo. Siya nga po pala ako'y tubong Bicol, ngunit ako po ay lumaki po sa Amerika. Kaya't asensya na po kung medyo islang po ang ibang salita ko. Narito na po ang ating kwento. Ako si Arman, isang volunteer nurse mula Maynila. Pinadala ako sa isang malayong sitio sa probinsya ng Quezon. Sitio Madlom ang tawag nila. Tahimik, masukal, at parang nakakubli sa sarili nitong mundo. Noong una, tuwang-tuwa pa ako. Bagong karanasan to. Sariwang hangin, malalapit na ilog, at tila mapayapang pamayanan. Pero sa unang araw ko pa lang, may kakaiba na akong napansin. Pagkababa ko na jeep, may mga matang agad na nakatingin sa akin. Mga matatandang nakaupo sa tapat ng kanilang mga bahay. Wala silang imik, parang ayaw nila ng bagong mukha. Magandang araw po. Bati ko, sabay ngiti. Isang matandang babae ang tumangula. Yung iba, umiwas ng tingin. Nilapitan ako ni Kapitan Amila, ang punong barangay. Payat, mukhang pagod pero mabait ang ngiti. Pasensya ka na ha, bungad niya. Hindi sanay ang mga tao rito sa bisita, lalo na kung tagalabas. Okay lang po. Naiintindihan ko naman, sagot ko habang nilalagay sa backpack ang ID ko. Habang naglalakad kami papunta sa health center, napansin kong halos lahat ng bahay may bawang na nakasabit sa pinto. Yung iba, may pulang sinulid na nakapulupot sa haligi. Kapitana, may pista po ba? Tanong ko. Tumigil siya. Saglit na tumingin sa akin. Hindi. Para yan sa proteksyon. Proteksyon sa ano po? Hindi siya agad sumagot. Pero sa tono ng boses niya, may tinatago siya. Basta, bulong niya. Huwag ka na lang lalabas kapag sumapit na ang 10:00 ng gabi. Iyan lang ang tandaan mo. Sa gabing yon, sa maliit kong silid sa health center, habang nakahiga ako sa banig, bumabagabag sa isip ko ang sinabi ni Kapitana. Bakit kailangan magtakip ng bawang? Proteksyon laban kanino o kanino? Una pa lang, ramdam ko na ang pagkalikot ng hangin. Parang may gustong pumasok na hindi ko makita. Magsasara na sana ako ng bintana nang biglang humampas ang malamig na simoy mula sa labas. Parang may pumasok na kilabot sa buong katawan ko. 10:00 na ng gabi, tahimik ang buong sitio. Pero hindi ito ang uri ng katahimikang nagpapakalma. Ito yung uri ng katahimikang parang naghihintay ng sigaw. Pinatay ko na ang ilaw. Sa liwanag lang ng buwan sa labas, kita ko ang anino ng mga dahong gumagalaw sa hangin. Humiga ako ulit, pero hindi mapakali ang dibdib ko. Parang may kulang, parang may mali. Napalingon ako sa pinto, isang mahaba, kaluskos na tunog. Parang kuko na kinayod sa kahoy. Umupo ako. Pusa lang siguro? Bulong ko sa sarili. Pero sumunod ang tunog ng mabigat na yapak, mabagal, pasulpot-sulpot mula sa labas ng health center. May kumatok. Dahan-dahan. 3 beses. Hindi mabilis. Hindi rin masigla. Parang pagkatok ng taong wala sa sarili. Tumayo ako, dahan-dahang lumapit,
Tiningnan ko sa siwang ng bintana, pero wala akong nakita. Hello? Mahinang tawag ko. Sino po yan? Tahimik. Maya-maya, may narinig akong ungol. Mahina. Mahaba. Parang daing ng may sakit. Doon ako kinabahan. Hindi yun ungol ng matanda o bata. Ibang-iba. Parang pinaghalong hayop at tao. Biglang may humagikik. Mabilis. Malalim. Halos hindi pang tao. Tumakbo ako pabalik ang higaan. Kinuha ko ang aking rosaryo at dasal ng dasal. Naisip ko si Kapitana. Naisip ko ang bawang sa mga pinto. Naisip ko kung bakit ako binalaan. Hindi ko na namalayang nakatulog ako sa takot. Kinabukasan, binuksan ko ang pinto. Sa may sahig, may bakas ng putik. Malalaki. Mahahaba. Hindi normal. Makakalabaw o sisa ko. Pero sa puso ko, alam kong hindi hayop yon. At nang araw na iyon, sa unang pagkakataon, nagsimula akong maniwala na may mga bagay sa sitio Madlom na hindi kayang ipaliwanag ng agham. Minsan, hindi mo kailangan ng paliwanag para maramdaman mong may mali sa isang tao. Nararamdaman mo lang, tulad ng kay Mang Teban. Tanghali, matindi ang sikat ng araw pero malamig pa rin ang paligid. Parang may halong lamig ng kaba na hindi mo maipaliwanag. Naglalakad ako papunta sa isang bahay na may sakit na matanda. Si Lola Epang. Pasyente raw. Nilapitan ako ni Kapitana. Samahan na kita. Para makilala mo rin ang manghihilot dito. Sabi niya. Manghihilot? Tanong ko. Tumango siya. Si Mang Teban. Matagal na siyang manggagamot dito. Matanda na. Pero mahusay. Pagdating namin sa dulo ng isang madamong iskinita, naroon ang isang lumang bahay na yari sa kahoy. Madilim ang paligid. Kahit maliwanag ang araw. May amoy na kakaiba. Parang usok ng nasunog na dahon. At kung anong nilaga. Dumungaw mula sa bintana ang isang matandang lalaki. Mahaba ang buhok. Puti na ang karamihan. Mapungay ang mata, pero parang laging gising. May bisita ka, Teban, sabi ni Kapitana. Lumabas siya, payat, balingkinitan, at may hawak na baston. Pero ang mga mata niya, yun ang hindi ko malilimutan. Parang nanguusisa, parang kaya niyang silipin ng kaluluwa mo. Ikaw pala yung nurse na taga Maynila. Sabi niya, habang pinagmamasdan ako mula ulo hanggang paa. Matapang ka. Napakagatlabi ako. Opo. Ako po si Arman. Huwag mong sanaying bumati kung gabi, bigla niyang sabi. At huwag kang lilingon kapag may tumawag sa iyo sa gubat. Nagkatinginan kami ni Kapitana. Hindi ko alam kung biro ba yan. Pero seryoso ang mukha ni Mang Teban. O ang bahala sa kalagayan ni Lola Epang. Sabi niya. Pero kung gusto mong makita, halika, pumasok ka. Pagpasok ko sa loob ng bahay, mas nanindig ang balahibo ko. Mababa ang kisame, madilim, at maraming bote ng langis, ugat,
at tuyong dahon ang nakadisplay sa paligid. May mga anting-anting, lumang larawan, at kung anong sulat sa pader na hindi ko mabasa. Nasa isang papag si Lola Epang. Nanghihina, umiinda sa init. Nilapitan ko, kinuha ang wrist niya. Ang pulso niya, ang bilis, para siyang may lagnat. Sabi ko, hindi lagnat yan. Sa ubat ni Mang Teban. May dumaan kagabi. Dumaan? Tanong ko. May gumagapang sa gabi at sinusundan ng amoy ng takot. Bulong niya. Pag-alis namin ni Kapitana, hindi ko maiwasang magtanong. Kapitana, sino ba talaga si Mang Teban? Huminto siya sa paglalakad. Tumitig sa akin. Hindi ko alam kung totoo ang mga sabi-sabi, pero matagal na siyang nandito. Bago pa ako ipanganak, nandito na siya. Hindi siya tumatanda. That night, hindi ako mapakali. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang takot na hindi kayang pag-aanin ng lohika. Takot sa isang taong buhay, pero tila mas malapit sa mga patay. May mga kwento na hindi na dapat inuungkat, pero minsan kusang lumalabas, lalo na kapag gabi. Hindi ako makatulog. Habang nakahiga ako sa lumang folding bed ng health center, paulit-ulit na pumapasok sa isipan ko ang mga sinabi ni Mang Teban kanina. May dumaan kagabi, sinusundan ang amoy ng takot. Hindi ko alam kung sinasadya niyang takutin ako. Pero sa tono ng boses niya, halatang totoo ang kanyang sinasabi. Hindi iyon guni-guni. Kinabukasan, nagpasya akong lumibot sa sityo para makilala pang ilang residente. Isa sa kanila si Aling Charing, ang pinakamalapit na kapitbahay ng bahay ni Mang Teban. Habang nagkukwentuhan kami, hindi ko napigilang magtanong. Ate Charing, matagal na po ba talaga si Mang Teban dito? Bigla siyang natahimik, tumingin sa paligid. Tapos sumenyas na lumapit ako. Naku iho, huwag kang masyadong maingay, bulong niya, baka marinig tayo. Lumingon-lingon siya bago muling nagsalita. Bata pa lang ako. Nandito na si Mang Teban. Pareho pa kami ng lolo ko noon. Pero yung lolo ko, matagal nang sumakabilang buhay. Siya, hindi pa rin nagbabago. Napakunot noo ako. Hindi po siya tumatanda. Umiling si Aling Charing. Parang hindi. Pareho pa rin ang hitsura niya. At alam mo ba, may gabi raw dati na nakita siyang nakikipag-usap sa isang hayop. Napakurap ako. Hayop? Oh, itim na aso. Pero ang sabi ng iba, hindi raw siyang aso. Aswang. Alaga niya raw. Matagal nang bulong-bulungan dito yan, pero wala kasing makapagpatunay. Tahimik ako. Pero sa isip ko, parang may mga piraso ng puzzle na unti-unting nagsasama. Nang gabing iyon, dumaan muli si Mang Teban sa health center. Magandang gabi. Bati niya. Nasa labas siya pero ramdam kong nakatitig siya sa akin. Magandang gabi rin po. May naramdaman ka ba kagabi? Tanong niya, diretso. Hindi ko agad masagot. Parang may kumatok, may ingay sa labas.
pero baka hayop lang. Tumango-tango siya, baka nga o baka hindi. Lumapit siya sa bintana, inilabas ang kamay, may ibinigay na maliit na garapon ng langis. Pahiran mo yan sa pulso mo bago matulog at isara ang lahat ng bintana. Kapag naamoy nila ang takot mo, hindi na sila aalis. Sino po? Mang nilalang sa dilim, sagot niya. Hindi ko na nagawang magtanong pa. Umalis siyang dahan-dahan, dala-dala ang kanyang baston. Habang pinapanood ko siyang lamunin ng anino sa kalsada. Kinabukasan, pagpasok ko sa health center, may iniwang papel sa ibabaw ng mesa. Isang lumang larawan, itim-puti. Nakatayo roon si Mang Teban, kasama ang 5 iba pang lalaki. Malinaw na mga binata pa ang iba, pero siya, ganoon pa rin ang itsura. Sa likod ng larawan, may sulat kamay, 1932, mga alagad ng lihim. Hindi lahat ng kagat ng lamig ay galing sa hangin. Minsan, galing yun sa matang nakatingin kahit wala kang nakikita. Gabi. Tahimik ang buong sitio. Walang kahol ng aso. Walang ihip ng hangin. Parang lahat ay humihinga ng dahan-dahan. Natatakot na makalikha ng ingay. Nasa loob ako ng health center. Nakaupo sa kama. Hawak ang maliit na bote ng langis na iniwan ni Mang Teban. Amoy tanglad. May halong kakaibang singaw. Parang may silbi. Pero parang may itinatagong panganib. Pahiran mo yan sa pulso mo bago matulog. Ayoko sanang maniwala. Pero sa mga naramdaman ko sa mga nakaraang araw, mga ingay sa dilim, mga matang parang nakabantay, napilitan akong sumunod. Pinahid ko ang langis sa pulso ko. Malamig. Kumapit agad sa balat. Pagkatapos ay isinara ko ang bintana. Sinigurado kong nakakandado ang pinto. Matutulog na sana ako nang biglang tok, 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 tok. May kumakatok sa bintana. Tumigil ang puso ko sa pagtibok. Hindi agad ako gumalaw. Hindi agad ako huminga. Tak, tak, tak. Mas malakas na ngayon, sunod-sunod. Pilit kong iniisip kung baka isa lang itong hayop. Baka ibon o daga o kahit anong may paa at buntot. Pero huwag kang lilingon kapag may tumawag sa iyo sa gubat. Biglang may boses mula sa labas. Mahina lang, halos pabulong. Pero rinig ko. Armayalay. Armayalay. Boses ng babae. Malambing pero malamig. Armaan. Lumabas ka. Parang kinamot ng yelo ang batok ko. Danigas ako sa takot. Hindi ko kilala ang boses na yon. At ang mas nakakatakot, hindi ko alam kung may tao ba talaga sa labas. Hinugot ko ang rosaryo mula sa bag ko. Ginamit ko ito bilang pananggalang sa dibdib. Paulit-ulit akong nagdasal. Pilit inaaliw ang sarili na hindi totoo ang lahat ng ito. Pero narinig ko na naman, hindi na siya kumakatok. Hindi na rin siya humihimik. Humahaplos na siya ngayon sa salamin. Karr. Ang mga kuko. Dahan-dahang nilalaro ang salamin sa bintana. Parang bata na nagsusulat ng pangalan sa hamog ng salamin gamit ang kuko.
Hindi ko na kaya. Tumayo ako. Binuksan ang ilaw. Sinilip ang bintana. Walang tao, pero may marka. May 4 na guhit sa salamin. Parang kalmot ng kamay. Mahaba, malalim. Pilit dinala ang tingin ko sa labas. Pero madilim. Wala kang makikita kundi itim. Umupo ako sa sahig, nanginginig. At dun ko napansin, tila may usok na unti-unting lumalabas mula sa ilalim ng pinto. Mabango. Amoy langis. Ang langis! Pinahid ko agad ulit ang pulso ko. Mas marami ngayon. Binuhos ko na halos ang kalahati ng laman ng bote sa balat ko. At unti-unti, nawala ang usok. Nawala ang boses. Tahimik ulit ang paligid. Kinabukasan, nakita ko si Mang Teban sa may tabi ng ilog. Nakaupo siya, parang may hinihintay. Ginamit mo ang langis. Sabi niya nang makita ko. Hindi siya tumingin. Alam lang niya. Tumango ako. May kumatok. May tumawag. May kumalmot sa salamin. Ngumiti siya. Bumati ka kagabi, di ba? Kahit hindi mo sinasadya. Napalunok ako. Hindi ko alam. Akala ko, hindi mo kailangan laging sumagot. Lalo na kung ang tumatawag ay hindi na dapat nandito sa mundong ito. Kinabukasan, matapos ang hindi na naman mapakaling gabi, bumalik ako sa bahay ni Mang Teban. Hindi ko alam kung bakit pero pakiramdam ko, siya lang ang makakasagot sa mga tanong ko ngayon. Pagkarating ko sa kubo niya, andun na siya sa labas. Parang alam nang darating ako. May itatanong ka? Sabi niya kahit hindi pa ako nagsasalita. Tumango ako. Bakit tila may sumpa ang lugar na to, Mang Teban? Bakit parang lahat ng gabi may pilit na bumubulabog sa katahimikan? Umupo siya. Pinaupo rin niya ako sa kahoy na bangko sa harap niya. Sitio Madlom, panimula niya, ay hindi basta lugar. Dati, hindi ito pwedeng lapitan ng kung sino-sino. Pero sa paglipas ng panahon, may mga dumating na hindi dapat dumating. Anong ibig niyong sabihin? May mga nakialam sa di nila nauunawa ang kaalaman. Tahimik siyang naglabas ng lumang kahon. Binuksan iyon at ipinakita sa akin ang isang lumang journal. Pag-aari ito ng isang albularyong si Agno. Siya ang unang tagapagbantay ng sitio. May kakayahan siyang magtaboy ng mga nilalang sa dilim, hindi para lipulin, kundi para panatilihing balanse ang mundo. Binuklat niya ang journal. May mga drawing ng halaman, orasyon, at mga nilalang na may maitim na mata, mahahabang kuko, at mababangis na ngipin. Pero ang problema, yung mga sumunod na henerasyon, ginamit ang kaalaman hindi para magbantay, kundi para mag-alaga. Napalunok ako. Alaga? Katulad ng sinasabi nilang may alaga si Mang Teban. Hindi siya sumagot. Sa halip, binuklat niya ang huling pahina ng journal. May nakasulat doon sa sulat kamay. Kung hindi mapigilan ang uhaw, ang nilalang ay mananatili. At ang tagapangalaga magiging alipin. May isang albularyo, sabi ni Mang Teban na hindi nakatiis sa tukso.
Gamit ang orasyon at langis, tinawag niyang isang nilalang, isang tagasundo ng huling hininga. Sa simula, parang alaga, pero nung natikman ang dugo ng tao, hindi na siya umalis. Buhay pa ba ang nilalang na yun? Tanong ko. Ngumisi si Mang Teban, pero walang galak sa mukha niya. Hindi siya umaalis dahil dito na siya nakatali. Biglang tumahimik ang paligid. Umihip ang malamig na hangin mula sa gubat at may naamoy akong pamilyar. Langis. Pero iba na. Amoy sunog na tanglad. Amoy nasusunog na dahon. Ngayong nandito ka, patuloy ni Mang Teban, maaaring ikaw na ang susunod na tagapangalaga o ikaw ang isusunod. Nanlaki ang mga mata ko. Life float. Tumango siya. Bihira kang makakita ng nilalang, pero kapag nakita ka nila, hindi ka na nila tatantanan. Bago ako umalis, may iniabot siyang bagong garapon. Hindi na ito langis lang. Nandyan ang dugo ng agimat at orasyon mula kay Agno mismo. Huwag mong iwawala. Sa susunod na gabi, baka hindi na sila kumatok. Baka pumasok na sila. Hindi ko alam kung matatakot ako o magpapasalamat. Pero isang bagay lang ang malinaw sa akin. Hindi ito basta assignment. Hindi ito simpleng volunteer work. Isa itong laban ng buhay at kamatayan. At unti-unti na akong hinihila papasok sa mismong gitna nito. Pagkagising ko kinabukasan, agad kong napansin ang kakaiba. Madilim na hindi yung dilim na parang madaling araw o makulimlim, kundi yung tipong parang may makapal na kumot na kulay abo na nakatakip sa buong sityo. Tumingin ako sa orasan. 8:00 na ng umaga, pero sa labas, parang 6:00 ng gabi. Lumabas ako ng health center. Nagsisigaw ang isip ko, baka solar eclipse, baka bagyo, baka normal lang to. Pero hindi. Hindi ito normal. Tahimik ang paligid. Walang ingay mula sa paaralan. Walang mga bata. Walang kuliglig. Walang kahit anong tunog na nagsasabing buhay pa ang sityo. Napansin kong may mga kapitbahay na rin na lumalabas. Karamihan may hawak na rosaryo o krus. Ang mga matatanda, nagdadasal. Ang mga bata, umiiyak. Nilapitan ako ni Aling Elma, isa sa mga ginang na palaging nasa barangay hall. Arman, ilang taon na mula nung huli itong nangyari. Anong nangyari? Tanong ko. Kahit alam ko na sa loob-loob ko na ito ang tinutukoy ni Mang Teban, ang araw na hindi sisikat ang araw. Sa gilid ng kalsada, nakita ko si Mang Teban. Nakaupo sa ilalim ng puno ng duhat. Parang walang pakialam. Hindi pa huli, sabi niya habang papalapit ako. Pero kailangan mong magdesisyon. Anong desisyon? Kung lalaban ka o iiwan mo na ang sityo? Hindi ako agad nakasagot. Hindi dahil gusto kong tumakas, kundi dahil alam kong kahit umalis ako parang may tanikala na ang kaluluwa ko sa lugar na to. Hindi ka na nila tatantanan, Arman. Tinandaan ka na nila nung unang gabi pa lang. Napayuko ako. Huwag mo na akong paasahin. Dagdag pa niya. Kung lalaban ka, kailangan natin simulan ngayon. Hindi bukas. Hindi mamaya. Ngayon. Biglang may sigawan mula sa direksyon ng ilog.
Tumakbo kami ni Mang Teban papunta roon. Pagdating namin, may nakita akong lalaking nakaluhod sa gilid ng tubig. Umiiyak. May hawak siyang blusa, damit ng anak niyang babae na nawawala simula pa kagabi. "Si Liana to!" sigaw ng lalaki. "Wala na siya." Ang tubig sa ilog, maitim. At sa ibabaw, may manipis na patong ng langis na lumulutang. Langis na pamilyar na sa ilong ko. Dinukot na naman nila. Bulong ni Mang Teban. "Sino?" "Ang alaga. Hindi isang aswang lang dyan, Arman. Isa silang pamilya ng nilalang. Pinapadami nila ang lahi nila gamit ang mga kaluluwa ng inosente." Tumitig siya sa akin. "Kung hindi natin pipigilan ngayon, baka sa susunod, buong sityo na ang mawala." Hawak ko pa rin ang bote ng pinaghalong dugo at langis na ibinigay niya kahapon. At sa gitna ng takot ko, isang boses ang narinig ko sa loob ng isip ko. "Kailangan mo silang harapin." Tumangwa ko. Ano ning una nating dapat gawin? Ngumiti si Mang Teban. Hindi dahil masaya siya, kundi dahil alam niyang dumating na ang oras. Pupunta tayo sa gitna ng gubat. Doon nagsisimula ang lahat. Doon rin nating ito tatapusin. Dumiretso kami ni Mang Teban sa gitna ng gubat. Hindi ito basta lakad lang. Bawat hakbang pakiramdam ko may nakatitig sa akin. Ang mga puno'y tila nakayuko. Ang hangin, mabigat. Para bang binubulong ng paligid na huwag kayong tumuloy. Pero hindi na ako babalik. Hindi ko kayang manahimik habang may mga batang nawawala. Habang ang katahimikan ng sityo ay unti-unting nilalamon ng kadiliman. "Dito," sabi ni Mang Teban. Tumigil siya sa harap ng isang pulong may ukit ng mga lumang baybayin. Ito ang pasukan ng lugar nila. Lumuhod siya at inihanda ang isang bilog na ritual gamit ang asin, abo at langis mula sa bote. "Kapag nabasag ang bilog, hindi lang tayo ang lalabas. Kaya siguraduhin mong harapin kung anuman ang lalabas mula sa dilim." Lumamig ang paligid. Biglang dumilim. Hindi dahil gabi, kundi dahil parang sinakluban kami ng anino. At doon ko sila nakita, mga nilalang na putlang-putla ang balat. Matatala sa mga kuko. Nakalutang sa ere. Nakapikit ang mga mata. Pero gumagalaw ang ulo nila. Parang inaamoy ako. Isa sa kanila ang lumapit. Babae. Bata. Walang mga mata. Basa ang buhok na parang kakagaling lang sa ilog. Tao ka. Bakit mo kami ginising?" Hindi ko alam kung paano sasagot, pero nauna si Mang Teban. "Hindi kayo dapat dito. Matagal nang tapos ang panahon nyo. Kailangan yung bumalik sa ilalim." Kaya sila nagsabay-sabay ng sigaw. Matinis, parang tunog ng basag na salamin na binatak hanggang pumutok. Hinagis ni Mang Teban ang isang timba ng langis sa apoy sa gitna. Bigla itong lumaki at naglabas ng asul na apoy. Sinimulan ng orasyon. "Anak ng kadiliman, anak ng uhaw, sa liwanag ng agimat, kayo'y matutunaw." Isa-isa silang nagsisigaw, umuurong, pero may isang matanda, mas malaki sa lahat, na may bunganga sa tiyan, ang umatake. Hinila ako. Nahulog ako sa lupa. Pero bago siya makalapit sa mukha ko,
Itinapon ko ang bote ng langis at dugo sa kanya. Bumulwak ang apoy mula sa katawan niya. Sumigaw siya ng ubod lakas, parang sigaw ng libo-libong kaluluwa. Sinundan ito ni Mang Teban ng huling orasyon. Sa ngalan ng liwanag, ikaw at ang lahi mo magbabalik sa hukay. Isa-isang nasunog ang mga nilalang. Ang apoy ay hindi karaniwang apoy. Kulay bughaw, walang usok, pero ang init ay tumatagos sa balat. Nang matapos ang lahat, ang gubat ay tahimik muli. Walang bakas ng nilalang. Walang apoy. Walang abo. Tanging kami ni Mang Teban na lang ang naiwan, hingal at nanlalata. Ngayon, sabi niya, tapos na ang sumpa. Sigurado ka ba? Tanong ko. Tumango siya. Tapos na sila. Pero hindi ibig sabihin wala nang susunod. Kailangan pa ring may tagapagbantay. Ako na yon. Hindi na ako simpleng nurse lang sa sityo. Ako na ang bagong tagapangalaga. Hindi ko alam kung bakit ako. Hindi ko alam kung hanggang kailan. Pero kung ito ang kabayaran para mapanatili ang katahimikan ng Sitio Madlum, handa akong manatili. Dahil ang dilim ay palaging naghihintay at kailangang may palaging nagbabantay. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.